Hi everyone! Ito nga pala yung ganap namin nung Sabado de Gloria. Nagkaroon nga pala ng quick handaan dito. Celebration ng pagbabakasyon ng bayaw ko at sinabay ko na nga rin yung konting handa ni AJ. Naisipan nga lang din namin mag-swimming ngayon. Sobrang init kaya gustong gusto talaga to ng mga bata. Fast forward pagkatapos nga malagyan ng tubig at ma-inflate yung pool. Ito naman yung inasikaso namin ni Kuya Allen. Nag-request nga kasi siya ng maha. Ang sabi ko magbalat nga siya ng nyog at ipapakudkud na lang namin sa labas. Pero alam nyo, ang hirap talaga ng ginawa naming to. Sobrang kunat nga kasi nung nyug na binabalatan namin. Mga 4 na piraso nga lang yata yung nabalatan namin dito na 2. Sobrang nag-struggle kaya't sabi ko, bibili na nga lang ako sa palengke ng ipandadagdag ko. Kailangan ko kasi ng maraming nyug ngayon dahil hindi lang maha yung gagawin ko. Magluluto nga rin kasi kami ng bilo-bilo or ang tawag sa Ilocano ay tambo-tambong. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapagluto nun. At habang busy-busy kami ni Kuya Allen sa pagbabalat ng nyog, busy-busy rin naman sila dito sa paghihiwa. Naghahanda nga sila ng pang-lunch namin. Ito naman yung sagot ng kapatid ko. Inaya na nga rin namin yung auntie namin para tumulong sa pagluluto. Like nito, nagluto nga sila ng chop suey, dinuguang baboy. Isa nga to sa paborito kong ulam. Ito nga't natatakam na naman ako. Isa nga pala to sa request ko, ang igado. Sa mga handaan sa aming mga Ilocano ay hindi talaga to nawawala. At habang busy nga sila sa kabilang bahay, ako naman ay naghahanda ng mga ingredients na kakailanganin ko para sa pansit na lulutuin. Ito naman ay yung konting handa ni Kuya AJ para sa birthday niya. Nung mismong araw kasi ng birthday niya ay hindi na kami naghanda. Pero actually may binigay naman yung tita niya. Since nagsabi nga yung kapatid ko na may konting lunch kami ngayon, at darating nga yung mga in-laws niya, sabi ko ay sasabay ko na nga rin yung konting merienda sa hapon. Kaya't bago ako magluto, kumain na nga muna kami ng pang-lunch. Ito talaga yung inaabangan namin. Yung kahit sabihin naming mag-diet na kami ay hindi talaga namin nagagawa. Sumunod na nga rin pala yung ibang pinsan namin dito. Alam nyo ba, nung mga oras na to ay sobrang init talaga ng panahon. Yung hindi mo na alam kung ano yung pupunasin mo. Ito si Ate Design na game naman sa paggiling ng konti. Ganito lang naman yung munting salo-salo namin dito sa amin. Hindi naman bongga. Alam niyo yun, yung sapat lang. Andito nga din pala yung mga pamangkin ng bayaw ko. At habang kumakain kami dito, may mga batang ayaw talaga papigil sa pagtampisaw sa swimming pool. Tingnan nyo na lang tong mag-ate at nanonood na nga lang sila sa mga batang yun. Ito talaga yung inaabangan nila pag summer. Siguradong gamit na naman yung swimming pool namin. Mas okay na to kaysa magpunta pa sa resort. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpunta na kami dito sa bahay. Mas malamig kasi dito compare doon sa kabila. Kaya't madalas kapag may affair dito sa bahay ay dito nga kami tumatambay. At habang tumatambay dito, sabi ko nga mag-prepare na rin ako ng gagamitin namin para sa bilo-bilo. Medyo late na nga rin kami nakapag-prepare nito kasi naubusan ako ng tangke. Kaya't inuna ko na nga lang tong dessert. Dahil tagmangga ngayon, inaisipan ko nga gumawa ng mango tapioca. Medyo mura kasi yung mangga. Kaya't yun nga yung naisipan kong gawin ngayon. Saktong-sakto naman at kumpleto ako sa ingredients. Pero dahil naubusan kami ng tangke, hindi na ako nakapagluto ng manggo gulaman. Kaya't ang halo niya ay mangga at yung maliliit na sagun na lang. Ako'y busy-busy nung mga oras na to. Kasi parte ko naman yung ginagawa ko ngayon. Pero di bale, may tumulong naman sa akin sa pagbibilo-bilo. Hindi ko na nga rin nakuhanan ng video yung paggawa nila. Dahil nakafocus naman ako dito sa paggawa. Ito yung dessert na sobrang daling gawin. Tapos lalagyan mo pa ng maraming cheese. Uy, grabe na, naglalaway na naman ako habang nag-e-edit ng videos. Kasi naman ay sobrang sarap talaga neto. After mango tapioca, nag-start na rin ako magluto ng pansit habang naghahanda naman yung pinsan at auntie ko sa paggawa ng bilo-bilo. Alam nyo ba, kapag nagluluto nga ako ng pansit ay hindi ko talaga tinitikman to. Ewan ko ba, tansyahan na lang talaga? Kayo po ba, paano nyo timplahin yung luto nyong pansit? Sa akin kasi ay lahat ay tansyahan. Tansya ng tubig, ng toyo, patis at iba pang ingredients. Tapos yung gusto kong timpla ng pansit, yung medyo malambot na may konting basa-basa. May mga nagluluto kasi ng pansit ay medyo dry. At yun, nakatapos na nga ako ng pansit. Tapos sinunod naman ng auntie ko yung bilo-bilo. Unfortunately, hindi ko nga siya nakuhanan ng video dahil busy naman ako sa paghahanda sa lulutuin kong maha. Dahil just after niyang maluto yung bilo-bilo, sinunod ko naman agad na lutuin tong maha. Pero alam nyo, sobrang daling gawin lang neto.
Ito nga yung most requested na niluluto ko. Sobrang creamy nga kasi yung pagkakagawa ko dito. At habang nagluluto ako, nagpapahinga naman yung mga dalawang bulinggit dito. Pinaahon na nga kasi sa pagsiswimming dahil sobrang babad na rin sila. Habang si Ate Cheska ay naiwan muna dito at walang kapaguran sa pagbabad. Ayan, nakatapos na rin pala ako ng pangmerienda namin. Nakauwi na rin pala yung mga bisita ng kapatid ko. Kaya kami na lang yung natira dito. Ito na nga yung kinalabasan ng aking creamy maha blanca. Oras na nga to ng merienda. Wala kaming ibang ginawa ngayong araw na to kundi kumain lang ng kumain. Paano pa yung diet namin neto? At habang nagme-merienda, sinasabayan naman nila ng pagkakanta dito. Mabuti nga at nilabas ng kapatid ko yung TV. Hindi na nga namin kailangan magrenta pa ng video, okay? Ito nga yung kagandahan kung may mga gamit. Fast forward, pagkatapos nga merienda, nainggit nga rin akong mag-swimming. So banda doon may nagiinuman, banda dito ay kantahan, at dito naman sa amin ay swimming. Syempre hindi pa rin umaahon si Ate Cheska niyan. Pag tumagal-tagal pa ay magiging syokoy na nga siya neto. Maghapon nga itong nakababad at walang kapaguran. At dahil hapon na, kami naman yung magbababad. Sa sobrang init ng panahon ngayon, ang sarap na lang talaga magbabad sa tubig. Siya nga pala, inabot kami dito hanggang gabi. Hanggang sa nag-uwian na nga lang yung ibang bisita namin. Sobrang nakakapagod nga nung araw na to. Sobrang dami din kasi namin ginawa dahil nga nagluto pa kami ng iba't ibang klase. Pagkatapos mag-swimming ay dito naman na kami tumambay. Wala na ngang ibang tao kaya oras na rin namin para kumanta. Ito nga't nag-concert na rin si Mimi.